Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang The Raid Redemption. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Rama, na nakasuot ng itim na pantalon at puting kamiseta, nakaluhod sa kanyang prayer mat, nakayuko ang ulo at may dalawang kamay sa gilid habang binibigkas ang kanyang mga panalangin. Pagkatapos, makikita siyang nakasuot lamang ng pantalon habang nag-e-exercise. Ito ang kanyang mga ginagawa araw-araw bago pumasok sa trabaho. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain, lumabas si Rama ng banyo at pumunta sa kanilang kama, kung saan nakahiga ang kanyang buntis na asawa. Malumanay siyang nagpaalam sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang noo at pagsasabi ng pagmamahal sa kanya at sa kanilang sanggol sa sinapupunan nito, na nangangako na malapit na siyang makauwi. Habang naglalakad si Rama sa pasilyo ng kanilang tahanan papunta sa front door, nakasalubong niya ang kanyang ama. Habang nakatingin sa kanyang ama, nag-aalab ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata, puno ng katapangan na kanyang nakuha sa mahabang panahon. Binuksan niya ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang huling mga salita sa kanyang ama, na nagsasabing ibabalik niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sa umaga, isang bulletproof na kotse ang nagdadala ng mga bagong recruit ng pulis patungo sa kanilang target, at si Rama ay kabilang sa pangkat ng pulis. Ang kanilang layunin ay patumbahin ang crime lord na si Tama Riyadi, na kilala bilang isang alamat sa ilegal na negosyo ng droga na nagdulot ng pagkasira ng buhay ng maraming tao. Sa loob ng isang dekada, ang gusali ni Tama Riyadi ay nagiging banta para sa mga pulis na huwag itong pasukin dahil ito ay katumbas ng panganib ng pagkawala ng kanilang buhay. Nakatira sa gusaling ito ang mga kaalyado at tagapagtanggol ni Tama, na handang ipaglaban ang kanilang leader hanggang kamatayan. Ang ideyang ito ay nagsisilbing babala sa lahat at dapat iwasan, maliban kay Sergeant Yucca, na nagbigay ng mensahe tungkol sa kasamaan ni Tama at nagutos sa kanyang mga kasamahan na isagawa ang kanilang misyon na pasukin ang teritoryo ng kalaban at hulihin ang kanilang kaaway. Sa kanyang huling paalala, ipinakilala ni Yucca ang dalawang bantay ni Tama. Una dito ay si Mad Dog, na handang magbuwis ng buhay para protektahan si Tama, at si Andy, ang utak sa underground business ni Tama. Nang nakatanggap sila ng signal mula sa driver na malapit na silang makarating sa teritoryo ng kalaban, ang matigas na boses ni Yucca ay umabot sa loob ng sasakyan, nagbigay ng sigla sa kanyang team upang maghanda. Pagdating sa lokasyon ni Tama, lumabas sina Yucca, Rama, Dago, Bowo, at iba pang pulis. Nakilala ni Yucca si Teniente Wayo, na naghihintay sa kanila sa tabi ng gusali. Habang nakahanay ang kanyang team, si Yucca ang nangunguna sa paglusob sa gusali. Inutusan ni Yucca ang kanyang team na hatiin sa dalawa. Ang isa ay magiging cover sa likod ng gusali, habang ang pangalawa naman ay ang magsisilbing susugod sa gilid. Ang pangalawang linya ay matagumpay na nakapasok sa gusali at naglakbay malapit sa pasukan upang patayin ang isa sa mga nagbabantay ni Tama. Ang malinaw na pagkilos na ito ay naging senyales sa lahat na magtipon at pumunta sa pangunahing pasukan ng gusali, kung saan nakita nila si Gofar, isang residente na may dalang bag ng gamot na binili para sa kanyang asawa at papasok na sana sa gusali gamit ang isang susi. Si Gofar ay naguluhan nang pigilan siya ng team na makapasok. Hiningi ni Rama ang kanyang room number, at sinabi ni Gofar na ito ay room 726, at kinumbinsi siyang manatiling kalmado hanggang sa masiguro nilang ligtas ang lugar. Gamit ang susi ni Gofar, pumasok ang team sa unang palapag at agad na tumuloy sa room 104 upang patumbahin ang isa sa mga kakampi ni Tama. Matapos nilang matagumpay na maklear ang unang palapag, ang team ay umakyat sa ikalawang palapag, at ang iba ay tumuloy sa ikatlo at ikaapat na palapag upang siguraduhing malinis laban sa mga kaaway ang mga lugar. Pinaghati-hati ng grupo ang kanilang sarili sa dalawa upang pumasok sa bawat kwarto at mahuli ang mga miyembro ni Tama. Ang ilan ay sumusubok na tumakas, habang ang iba ay natutulog at nahuli. Pagdating ng team sa ikalimang palapag, tahimik silang naglalakad sa hallway sa pagitan ng mga kwarto. Si Sergeant Yucca at Teniente Wayo ang unang naglalakad kasama ang iba pang miyembro ng team patungo sa isang pinto sa gitna ng hallway nang makita nilang huminto ang isang teenager sa harap ng front door.
Sinubukan ni Yucca na pigilan siya, ngunit tumakbo ang bata sa loob ng pinto at sumigaw at sinabing may pulis sa isa pang batang lookout mula sa ika-6 na palapag ng gusali. Ang pagkilos na ito ay naging senyales kay Teniente Huayo na hilahin ang gatilyo at barilin ang lookout sa leeg. Sinisikap ni Sargento Yucca at ng kanyang team na pigilan ang ibang lookout na magbigay ng senyales kay Tama tungkol sa kanilang presensya, ngunit nakikita na sila ni Tama sa kanyang mga CCTV monitor. Matapos malaman ang tungkol sa mga polis na sumugod sa kanyang teritoryo, inutusan ni Tama ang kanyang tauhan na si Mad Dog na isarado ang buong gusali at tinawag ang kanyang 2 kasamahang sniper mula sa kabilang gusali upang i-cover ang lugar sa labas. Binaril ng isa sa mga sniper ang pulis sa labas ng gusali, habang ang isa naman ay bumaril sa bintana ng silid sa ika-5 palapag, kung saan binabantayan ng 2 pulis ang isa sa mga kakampi ni Tama. Ang putok ay tumama sa kanang mata ng isang pulis na nakatayo sa bintana, na nagdulot sa kanyang partner na lumapit sa kanya. Pinahihintulutan nito ang kasabwat ni Tama na yumuko at ilagay ang kanyang nakatali na mga kamay sa harapan upang makuha ang kutsilyo sa ilalim ng mesa at patayin ang iba pang mga pulis. Paglabas nito mula sa kwarto, pinatay niya ang isa pang pulis na nagse-secure sa nasabing palapag. Sa kabilang banda, matapos hindi na mapigilan ni Sergeant Yucca at ng kanyang mga kasamahan ang pagbabantay sa ika-6 na palapag, nagtipon-tipon sila sa malalim, hugis parisukat na sentro ng gusali sa nasabing palapag. At ngayon, sinamantala ni Tama ang pagkakataong ito upang patayin ang kuryente ng gusali. Pagkatapos, humarap siya sa intercom microphone na nakakonekta sa mga speaker sa paligid ng gusali, at inanunsyo ang pagsalakay ng koponan ni Yucca. Hinihikayat niya ang bawat nangungupahan na labanan ang presensya ng pulis sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng libreng singil sa pag-upa kung matagumpay nilang magagawa ito. Sa kabila ng pawis at tensyon na nagmumula sa koponan ni Yucca, agad siyang lumapit kay Teniente Huayo at hiniling na tawagan ang kanilang police department para sa backup. Naguguluhan si Yucca sa ginawa ni Teniente Huayo na hindi niya ginawa ang kanyang kahilingan, kaya't hinikayat niya ito hanggang sa malaman niyang hindi alam ng kanilang departamento na magsasagawa sila ng operasyon. Si Teniente Huayo ay nag-set up sa kanilang team ng mag-isa, na nagbabawal sa kanila na humiling ng tulong. Kitang-kita sa mukha ni Yucca ang pagkabahala at pagkagulat habang nakatingin kay Teniente Huayo na may pagkadismaya at binabalaan siyang manatili sa kanilang pagsalakay. Ang tunog ng doorknob ay nag-click mula sa silid sa likod ni Yucca at ng iba pa, na nakakuha ng kanilang atensyon. Si Yucca ay nagpapatuloy sa pagtatakip sa pinto sa pamamagitan ng pagsenyas sa ilang puwersa ng pulisya na pamwesto sa paligid ng entrance door. Ang pinto ay dahan-daang bumukas, at ang tunog nito ay tila lumalabas sa katahimikan ng gusali. Kahit ang apoy ng posporo lamang ang nagsisilbing liwanag sa nakakabulag na dilim. Habang naghihintay ang iba kung sino ang lalabas mula sa kwarto, may isang pulis na nagbabantay para sa mga posibleng banta. Pinaputok ni Yucca ang kanyang baril bago tuluyang bumukas ang pinto. Ang maliit na bala mula sa kanyang baril ay parang nagniningas na bituin na tumama sa madilim na sulok ng gusali, na nagbibigay daan sa mga kalaban mula sa ika-6 na palapag na makita ang pulis sa loob ng ilang segundo. Nagbigay daan ito sa kanila na simulan ang pagpapaputok ng kanilang gamit na malalakas na armas papunta sa team ni Yucca, na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na pulis sa isang pagkakataon at ang palitan ng putok ay naging hudyat ng isang malagim na gera laban sa 2 magkalabang grupo. Ang bawat putok ay parang mga ice pick na pumapasok sa kanilang mga tainga at nagdudulot ng katakot-takot na pagkamatay. Pagkatapos, nagtago ang mga pulis sa likod ng pader at pinaputok ang kanilang mga baril patungo sa kabila kung saan nakatayo ang kanilang mga kalaban. Lahat sila ay lumalaban para sa kanilang buhay, ngunit ang ilan ay hindi nakaligtas. Bumuhos ang kanilang mga dugo sa sahig habang si Teniente Huayo naman ay nakaupo at nagtatago sa likod ng dingding, maswerteng hindi tinamaan ng kahit isang bala. Sa kabilang eksena naman, si Andy ay makikitang galit na naglalakad patungo sa monitor room ni Tama. Kinwestiyon niya ang kanilang napakadelikadong hakbang sa pakikipaglaban sa pulis. Sinabi din ni Andy na ang mga pulis ay maaaring magpadala ng iba pang mga reinforcement at siguradong matatalo sila sa mga ito. Ngunit tinitiyak ni Tama sa kanya na ang lahat ay nasa kanyang control habang tinitingnan niya si Teniente Huayo sa kanyang monitor, at itinuturo niya na siya ang nasa likod ng kaguluhang ito. Tumingin si Andy sa monitor kung saan makikita si Teniente Huayo,
at pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa isang monitor sa gilid, at tumingin ng mabuti nang makita niya si Rama na nagpapaputok laban sa mga nangungupahan. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng mga pulis at ng mga nangungupahan, may narinig na dumadagundong na tunog ng mga taong tumatakbo na nakakuha ng atensyon ni Yaka. Pagkatapos nito, inutusan niya ang mga natitirang mga pulis na pumunta at pasukin ang isa sa mga silid. Matapos masiguro na walang tao sa loob, nilock nila ang pinto at hinaranggan nila ito gamit ang sofa at cabinet. Kahit na nasa loob na sila ng kwarto, patuloy pa rin nilang naririnig ang mga putukan sa pagitan ng isang pulis at mga kalaban. Dahil walang backup mula sa kanilang departamento at may mga pulis na napatay, nagpasya si Yaka na kailangan nilang makaalis sa gusali. Kaya't binasag ni Rama ang sahig gamit ang palakol upang makapasok sa silid sa ibaba at simulan ang pagbaril sa mga kalaban na lumalaban sa kanila. Ang silid kung saan naroroon ang mga pulis ay naging target ng mga galit na kalaban na handang umatake. Dumpensa ang mga pulis sa pamamagitan ng pagbaril, at si Wayu ay nagsimula ng makipaglaban. Habang binubuksan ni Rama ang isang tangke sa silid, inilagay ito sa loob ng walang laman na refrigerator kasama ang kanilang mga paputok na sandata, at sa tulong ng kanyang kasama, inilagay nila ito sa likod ng pinto kung saan dumarating ang iba pang mga kalaban. Bago ito sumabog, matagumpay na nakalabas ang mga pulis at si Rama, na pumatay ng halos 30 kalaban at sumira ng hindi hihigit sa 2 silid, kabilang ang silid kung saan nagtatago sina Rama at ang kanyang team. Bago dumating ang natitirang mga kalaban na hindi nasugatan, tahimik na nakatakas sina Yaka, Rama, Wayu, Dago, at ang nasugatang si Bowo. Matapos malaman ang tungkol sa pagsabog, nag-utos si Tama kay Andy at Mad Dog na bumaba at manguna upang kontrolin ang sitwasyon. Tumawag sila ng 5 lalaki upang suportahan sila. Ngunit nais ni Andy na gawin lang ito ng mag-isa, ngunit tumanggi si Mad Dog at inutusan ng 2 lalaki na samahan si Andy. Ang labanan laban sa mga pulis ay bumuo ng 3 magkakaibang grupo ng mga nangungupahan, at kumalat sa paligid ng gusali upang patayin ang team ni Yaka. Ang una ay ang Machete Gang, na binubuo ng mga lalaking may dalang bolo bilang kanilang mga armas, na kasalukuyang naghahanap sa ika-5 palapag. Ang pangalawa naman ay ang grupo ni Mad Dog kasama ang 3 pang nangungupahan, habang ang pangatlo ay ang grupo ni Andy kasama ang kanyang 2 alalay. Sa kabilang banda, naghiwalay sina Rama at Bowo upang hanapin ang Room 726, kung saan nakatira si Gofar, upang makapagtago at makapagpahinga si Bowo. Bago pa man makarating sina Rama at Bowo sa Room 726, biglang naglabasan ang mga nangungupahan mula sa palapag na ito upang salakayin sila gamit ang kanilang mga bolo. Agad na ibinaba ni Rama si Bowo at inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang kutsilyo at pamalo. Bawat galaw ay nagdudulot ng dugo sa dingding sa kahabaan ng pasilyo, at matagumpay na napaslang ni Rama ang bawat isa sa kanila upang ipagtanggol si Bowo at ang kanyang sarili. Ang huling taong pinatay ni Rama sa sahig ay ang nangungupahan na may dalang baril na nagpapaputok, ngunit kinuha ito ni Rama at pinaputukan siya. Ang malalakas na tunog ng putok ay nakakuha ng atensyon ng Machete Gang sa ika-5 palapag at agad silang umakyat sa ika-7 palapag. Nang makarating sina Rama at Bowo sa pinto ng entrance ni Gofar, narating na ng Machete Gang ang ika-7 palapag upang hanapin sila. Nakiusap si Rama kay Gofar na papasukin sila, ngunit nakikinig lamang si Gofar sa kanya mula sa likod ng kanyang pinto. Kahit na nais niyang tumulong, natatakot si Gofar na makisali sa laban. Bukod dito, pinipigilan din siya ng kanyang asawa na papasukin sila. Nang maramdaman ni Rama na malapit na ang gang, lalo siyang nagmamakaawa hanggang sa buksan na ni Gofar ang pinto bago sila makita ng gang. Pagkapasok, agad silang tinulungan ni Gofar na makapasok sa maliit na espasyo sa likod ng kanilang sala, isang manipis na kahoy na nakasabit ang mga frame ng larawan na naghihiwalay sa espasyong ito mula sa living area. Sa kabilang banda, hinahanap sila ng gang sa pamamagitan ng pagsira sa bawat silid sa sahig. Nang sa wakas ay pumasok sila sa silid ni Gofar, sinuri nila ang bawat sulok ngunit nabigo silang mahanap sina Rama at Bowo, kaya nagmadali silang umalis ng silid upang maghanap pa. Sa isang dulo, sumakay si Andy at ang kanyang 2 katulong sa elevator. Gamit ang kanyang kutsilyo, bigla niyang pinatay ang 2 lalaki sa loob ng elevator at lumabas na mag-isa. Si Rama, sa kabaligtaran, ay ipinagkatiwala si Bowo kay Gofar,
Pagkatapos ay umalis siyang mag-isa upang humanap ng paraan sa kanilang pagtakas. Sa kabila ng mga sitwasyong ito, maraming kalaban ang nakaabang sa kanya, kaya agad na tinanggap ni Rama ang atake ng mga nangungupahan sa kanyang paglabas. Walang kapaguran niyang ipinagtanggol ang sarili at umakyat sa ika-8 palapag. Ngunit nakulong siya sa pasilyo, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi labanan at patayin ang mga miyembro ng gang. Puno ng pawis at dugo, humihingal si Rama dahil sa sobrang pagod niya sa pakikipaglaban. Sinusubukan niyang makabawi ng hininga hanggang sa may humawak sa kanya at pinigilan siya sa dingding. Patuloy na lumalaban si Rama hanggang sa makita niya ang mukha ng kanyang kapatid na si Andy. Sa kabilang banda naman, ang grupo ni Mad Dog ay hinahabol sina Yaka, Wayu, at Dago sa isang kwarto, sinundan ng kanyang dalawang katulong sina Wayu at Dago, na tumatakbo sa labas ng silid, na iniwan sila Mad Dog at Yaka na naglalaban ng walang armas. Ang mga tunog ng buto na bumabagsak, hiyawan, at malalakas na kalabog ng katawan ay patuloy na umuusbong hanggang sa nakakuha si Mad Dog ng pagkakataon upang sakalin ang leeg ni Yaka, at kitilin ang kanyang buhay. Bumalik ang eksena kina Andy at Rama, itinago ni Andy si Rama sa loob ng kanyang kwarto, at pagkatapos ay nag-usap sila. Matapos mawala si Andy ng 6 na taon, sinabi ni Rama na nalaman niya kung nasaan si Andy nang makita ang kanyang larawan sa kanilang board sa police department, ngunit nanatiling tahimik si Rama tungkol sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Rama na ang kanyang pangunahing dahilan sa pagsali sa operasyong ito ay upang maibalik si Andy sa kanilang bansa at makasama ang kanilang ama. Ngunit tumanggi si Andy na makipagkita sa kanilang ama na itinuturing siyang isang malaking failure. Nakuha ni Andy ang kanyang makapangyarihang pagkakakilanlan sa ilalim ng gang ni Tama, at ayaw niyang pabayaan ito. Pagkatapos nilang mag-usap, pumunta si Andy sa monitor room ni Tama sa ika-15 palapag, habang pumunta naman si Rama sa ika-4 na palapag kung saan nakita niya sina Dago at Wayu na nagtatago sa loob ng silid. Alam nila na si Wayu ang nag-set up sa kanila, kaya pinilit siya ni Rama na tulungan silang makaalis. Ito ay humantong sa kanila upang magplano sa pagpapasuko ni Tama sa kanila sa pamamagitan ng pagpunta sa ika-15 palapag, kung saan matatagpuan ang monitor room ni Tama. Sa monitor room, malakas na sumisigaw si Andy nang saksakin ni Mad Dog ang kanyang kanang kamay, dahil nakita ni Tama sa kanyang monitor ang tungkol sa pagtataksil na ginawa ni Andy sa pagpapanatiling buhay ni Rama. Sa kabaligtaran, sina Rama, Wayu, at Dago ay lumaban sa silid ni Tama, ibinuhos ang kanilang lakas upang pumatay ng mga tao, kabilang ang mga taong nasa laboratorio, kung saan ginagawa ang kanilang produktong illegal na drugs. Sa kanilang pag-akyat, huminto si Rama nang marinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid mula sa mga kamay ni Mad Dog. Pumasok siya sa silid na iyon, at ang magkapatid ay sabay na nakipaglaban kay Mad Dog gamit ang kanilang mga kamao. Sa isang dulo, matagumpay na nakarating sina Wayu at Dago sa kwarto ni Tama. Tinutukan ni Wayu ng baril si Tama, at inutusan niya si Dago na igapos ito, ngunit sa halip na barilin niya si Tama, pinaputok ni Wayu ang kanyang baril papunta kay Dago at inutusan si Tama na hayaan siyang makaalis sa gusali. Bumalik ang eksena kina Rama at Andy na ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas upang labanan si Mad Dog. Sa una, makikitang nahihirapan sila sa pakikipaglaban kay Mad Dog dahil sa sobrang bihasa nito sa paggamit ng ipinagbabawal na teknik ng mga ninja. Ngunit ang kaalaman ng magkapatid sa martial arts ay sumasabay sa pakikipaglaban kay Mad Dog at dito nakakuha sila ng mga pag-atake na nakakapinsala sa kanilang kalaban. Ngunit makikitang hirap na hirap ang magkapatid sa pakikipaglaban sa kanya. Hanggang sa makakuha ng pagkakataon si Andy upang kuhanin ang isang basag na fluorescent at isinaksak niya ito sa leeg ni Mad Dog at sa huli na patay nila ito, nagpapatunay sa kanilang determinasyon bilang magkapatid. Matapos barilin si Dago, ginawang bihag ni Wayu si Tama sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang sandata sa kanyang ulo habang sila ay naglalakad pababa. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Wayu na ang dahilan kung bakit ang mga leader ng underground black market business ay ipinadala siya sa teritoryo ni Tama ay upang mapatay siya, at hindi ito dahil para mapalitan niya si Tama sa kanyang posisyon at makuha ang teritoryo nito. Matapos malaman na siya ay niloko ng Triad, pinatay ni Wayu si Tama sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo, at pagkatapos ay binalak niyang tapusin na rin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili nito. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang baril ay wala ng bala.
Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon sina Andy at Rama na makuha si Wayu at maitali ang kanyang mga kamay. Nagtapos ang pelikula nang ligtas na umalis sina Rama, Wayu, at Bowo sa lugar ni Tama sa tulong ni Andy. Habang paalis sila sa lugar, nagpaiwan si Andy upang kausapin ang iba pang mga tenant ng building para lisanin nila ang lugar bago pa man dumating ang mga rumesponding pulis. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!